Matinding binasag ang paboritong larawan ng kasal. Pagkatapos ay itinutulak ang simpleng malita. Sa kasunduan ng debosyo, nilagdaan ang sariling pangalan. Malaya ka na sa kabila ng matinding pag-iyak, umalis. Sa bahay na nagdulot sa kanya ng maraming sugat, hindi niya maintindihan kahit paano. Noong una, 2 taong sobrang nagmahalan. Sa huli, nagkaroon ng isang mapanlinlang na babae. Naging ganito na sila ngayon. Si Gu Yuan ay hindi alam na 1 linggo na lang pero ang babae ay nagawa na ang lahat para sa katarungan. Maaalala mo pa ba ako at natupad na niya ang kanyang pangako sa lalaki? Noong una, ang lalaki ay kailangang sumailalim sa operasyon dahil sa tumor sa utak. Ang babae ay ginawa ang lahat para bigyan siya ng kapanatagan. Itinago sa pamilya, nangongolekta ng marriage certificate ng lihim sa lalaki, pati na ang pag-aaral sa law sa Bihang University. Isang magaling na estudyante na may degree, nagtayo ng maliit na bakery. Dahil lang sa lalaki, pinakamamahal niya ang strawberry cake na ginagawa niya. Ngunit nang magtagumpay ang operasyon ng lalaki, ngunit nawala ang lahat ng alaala. Noong bago ang operasyon, humiling ang lalaki sa kanya. Kung sakaling siya'y makalimot, sana bigyan siya ng babae ng 100 araw. Mamahalin niya ang babae muli sa loob ng 100 araw. Ngunit ang lalaking sumailalim sa operasyon ay ganap na nagbago. Araw-araw ay nasa bar siya. Mas lalo pang pinapahiya ang babae sa harap ng tao. Sinasabi nilang isa lang siyang isang housewife na marunong mag-bake ng cake. Sa harap ng pagtawa ng lahat, walang problema. Sa kalooban niya, iniisip pa rin niya ang kabutihan ng lalaki, na nakalimutan lang niya dahil sa amnesia. Palagi niyang pinaniniwalaan na nakalimutan lang ng lalaki. Kaya ganito siya makitungo sa kanya. Malapit na siyang mawala ng lakas ng loob. Ngunit, ang hindi inaasahan ng mga babae ay, sa ika-75 na araw ng pagkawala ng alaala ng lalaki. Kakatapos lang ng trabaho ng babae at nag-aabang na umuwi, biglang dumating ang lalaki para sunduin siya. Nag-aalala pa rin si Ayuan sa akin, biglang dumating ang lalaki para sunduin siya. May ulan, mamaya akala ng babae na siya ay nakabawi na ng alaala at nanonood ng drama. Sinadyang nag-drive para sunduin ako, maaari na silang maging sweet tulad ng dati habang nanonood ng drama. Ang dumating ay talagang isang kasunduan sa diborsyo. Napaka-dramatiko. Ate, pinayuhan ko na si Ginoong Gu. Pero siya pa rin. Kaya ikaw ang dumating. Para dalhin ito sa akin. Ano pang inaasahan mo? Dali, pirmahan mo na. Seryoso, pinapirmahan kita. Bakit mo sinasara? Kahit ang kaluluwa ay maghihintay hanggang sa makalipad si Ginoong Shen sa langit. Alam kong sa kaarawan ni Shen ay magpapakasal ako sa kanya, pero sinasadya mong ipagpaliban. Talagang nakakainis ka. Nang makita silang dalawa na umaalis, ang puso ng babae ay parang tinadtad ng kutsilyo. Hindi niya naman kailangang maghintay ng araw ng kaarawan ng Star Crystal Girl. Sa araw na yun lang, dumating lang na siya ay pumayag sa lalaki ng 100 araw. Ganun lang. Palagi siyang naglalakad sa ilalim ng malakas na ulan. Nang siya ay halos mawalan ng malay, may isang lalaking niyakap siya. Ang unang pumasok sa isip ng babae ay, bumalik na ang ex niya para siya kunin. Pero nang siya ay magising, napansin niya, nasa isang hindi kilalang kwarto siya, at may isang lalaki pang nakatayo sa tabi niya, at nakikita niyang napalitan na ang kanyang mga damit. Agad na natuwa ang babae. Sa susunod na segundo, pumasok ang isang kasambahay. Sabi niya na siya mismo ang nagpalit ng damit, kaya napawi ang pag-aalala ng babae. Ngunit, nang makita niya ang mukha ng lalaki, agad niya itong nakilala. Ito pala ang kanyang senior sa Qingbei, at siya rin ang matagal niyang nililigawan, ang pangulo ng grupo WoW. Maraming salamat, Ginoo WoW, sa pagtuturo. Kung talagang gusto mong pasalamatan ako, magpakita ka naman ng kaunting sinseridad. Yung nangyari noong hiningi kitang pumunta sa grupo WoW. Ano na ang naging desisyon mo tungkol dito? Li Yinwang, huwag ka nang magpanggap pa. Si Yan ay isang abogado na parang George sa industriya. Sino ka? Ngayon ay ika-4 na araw ng countdown, pero si Ayuan ay wala pa rin, sabi ni Ding Hao. Walang senyales na naibalik ang alaala, wala pa rin. Ginoo Wo, pakiusap, bigyan mo pa ako ng 4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw, tiyak na magbibigay ako sa iyo ng sagot. Sige. Ibalik sa may-ari, naniniwala ako, nagagawa ka ng tamang desisyon. Ang badge na ibinigay ko noon nang walang pag-iisip. Totoo. Ako ay si Ginang Go. Totoo. Ako ay si Ginang Go. At matagal na akong nakakulong sa pagkakakilanlang ito, matagal na. Hanggang nakalimutan ko na kung sino talaga ako, hanggang nakalimutan ko kung sino ako. Ako mismo ang naghatid kay Binibining Lin. Ngayon, katatapos lang umuwi ng babae, nagpasalamat sa CEO. Di inaasahan, nakita ito ni Cheng Nan. Agad niyang tinanong ang babae kung saan siya pumunta kagabi. Si Ayuan ba ang nag-aalala sa akin? Ito ang tanong ng kalandian na lalaki na nag-aalala. Si Ayuan pa rin ba ang nag-aalala sa akin? Si Ayuan pa rin ang nag-aalala sa akin. Hindi ako umuwi kagabi. Sigurado akong nag-alala si Ayuan. Sigurado akong nag-alala si Ayuan. Sasagutin kita. Saan ka pumunta kagabi? Kakaibang pagsubaybay sa drama. Ay nako, bitawan mo. Masakit. Pakawalan mo ako. Si Lin Yinuan ay umalis dahil ayaw ko na sayo. Kaya't ikaw ay walang hiya na tumakbo sa ibang lalaki. Ha? Nakatulog ka ba sa kanya? Sinasagot kita, natutulog ka ba kasama siya? Gu Yuan. Sa puso mo, ganito ba ako kababe?
Sa puso mo ba, ganito ako kababe? Ngayon, biglang sumagi sa isip ng lalaki ang mga pira-pirasong alaala. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Tinanong siya kung sinabi na ba niya ang parehong salita noon. At ang babae ay nag-iisip na pasiklabin pa ang lalaki. Ngunit biglang pumasok ang mapanlinlang na babae. Anong ginagawa ninyo? Nakikipag-usap ako sa kanya tungkol sa pagpirma sa kasunduan ng diborsyo. Bakit ka ganito? Nakalimutan mo na ba? Sa birthday party, ipakilala mo ako sa mga magulang mo at sa mga empleyado ng kumpanya para magkaalaman na ang mga magulang ay nagkita na at naitakda na ang petsa ng kasal para masaksi ng lahat ang proseso ng aming kasal. Guyuan, noong ikinasal tayo, hindi mo naman ito sinabi. Muman, alam mo ang kalagayan ng aking katawan. Hindi ko rin alam kung ano ang porsyento ng tagumpay ng operasyon. Kung malaman ng mga magulang ko na kung sakaling hindi magtagumpay ang operasyon mo, sa ugali ng mga magulang ko, natatakot akong hindi kanila papayagang mag-asawa muli. Huwag kang magbiro. Siguradong magiging matagumpay ang operasyon. Huwag kang mag-alala. Nuan-nuan. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, kaagad, ipapakilala ko sa mga magulang ko ikaw. Okay. Dati para alagaan ka. Bumigay ako at pumasok sa kulungan ng kasal. Nalaman ko na mula sa simula. Pag-ibig at hindi pag-ibig, pag-ibig at hindi pag-ibig. Talagang maliwanag. Sa oras na ito, ang puso ng babae ay talagang nasaktan ng lubos. Bumalik siya sa kwarto, tinitingnan ng kanilang larawang mag-asawa. Walang awa niyang binato siya sa lupa, wasak na wasak. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang malita. Noong kahapon, sa kasulatan ng paghihiwalay na ibinigay sa kanya, pumirma siya. Dahil sa huli niyang 4 na araw, wala na siyang pag-asa pa. Ngayon ang huling araw ng pagtutok sa oras 3 araw na. 3 araw na. Natupad ko ang ipinangako ni Guyuan 3 araw na. Gusto nang tuluyang makaalis sa lalaki. Magwakas ng relasyon, pero hindi niya inasahan. Pagdating pa lang ay hinawakan agad ng masamang lalaki ang kanyang leeg. Galit na sinabi ng masamang lalaki, kinain ng babaeng mula sa kalawakan ng cake na ipinadala niya. Ngayon ay may sintomas na ng pagkalason. Ngunit hindi alam ng masamang lalaki na sinadya ito ng babaeng mula sa kalawakan. Hindi lang niya pinapapasensya ang babae na humingi ng tawad sa babaeng mula sa kalawakan, kundi pinipilit pa niyang ubusin ng babae ang cake na may lason. Kumain ka na, kaya't ipagkaloob mo sa akin ang natitirang cake. Tingnan mo kung ano ang binili ko para sa'yo. Ito ay regalo. Naghintay ako ng napakahabang oras kahapon. Binili ko ito para sa'yo. Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Masarap ba? Bakit hindi mo sinabi na allergic ka sa mangga? Hindi ka ba natatakot mamatay? Dahil ito ang cake na ibinigay mo sa akin. Kakain ako ng cake. Dahil ito ang ibinigay mo sa akin. Para na lang itong alay. Para sa dating nagmahal sa akin. Si Guyuan para sa dating nagmahal sa akin. Si Guyuan. Ito ay, binili matapos maghintay ng napakahabang pila kahapon. Kung gusto mong patunayan na hindi ka nagitlog, kainin mo ng ubos ang natitirang cake para sa akin. Ha ha ha, bakit ganito? Ha ha ha, para na talagang kaiya-hiya. Ang reaksyon niya, bakit iba sa kaya yan? Parang hindi ito pagkalason. Mukhang allergy ito. Tapos na akong kumain. Hindi ako namatay. Ngayon, pwede mo nang paniwalaan. Hindi ito ang gusto ko. Nakaraan. Hindi ko na ito uulitin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ay naguguluhan? Wala ka bang takot sa kamatayan? Ito ang cake na binigay mo sa akin. Dahil, ito ang cake na binigay mo sa akin. Lin Yinyuan. Dahil ito ay, ang cake na binigay mo sa akin, Guyuan. Hindi na kita mahal pa. Bakit? Narinig ko si Lin Yiwan na nagsabi, sa susunod na hindi na ako mamahalin. Ganito kasakit ang puso. Lin Yiwan. Kuya Yuan, saan ka pupunta? Ginoo. Hindi mo naman balak habulin si Lin Yinyuan, di ba? Huwag mong kalimutan, Lin Yinyuan ang naglagay ng lason kay Yanyan. Ngayon, nahihirapan pa si Yanyan. Oo nga, Ginoo, mukhang nagpapanggap lang si Lin Yinyuan na nahihirapan para makuha ang iyong simpatiya. Huwag mo talaga siyang pagkatiwalaan. May kailangan akong gawin. Lalabas muna ako saglit.
Kuya Yuan. Sobrang sakit. Talagang nakakamatay pala ang allergy. Gu Yuan. Kuya Yuan. Huwag na huwag hayaan si Yuan Ge na habulin si Lin Yinuan. Kung hindi, tiyak na mabubunyag ang pagpapanggap kong Nalasan. Nawalan ng malay si Yan Yan. Agad na dalhin si Yan Yan sa ospital. Ligo. Hindi pa natatanggal ang lason sa katawan niya. Agad na tumawag ng ambulansya. Nagising ka na. Ginoo Wu. Salamat ulit sa pagliligtas sa akin. Mukhang bumaba na ang lagnat mo. Kahapon ng gabi, iniwan ka ni Gu Yuan. Wala akong karapatang makialam sa iyong kasal. Pero, sana nga, muling makita ang dati mong pagiging independente at tiwala sa sarili. Halika sa host. Sa susunod na linggo, ang International Alliance Chamber of Commerce. Gusto kong imbitahan si Binibini Lin bilang punong abogado na makasama ko. Ipinaglalaban ang labang ito na napakahalaga. Siyempre, nagsusumikap din ang Gu pamilya para sa proyektong ito. Gumagastos pa sila ng malaking halaga. Pakiusap, alay. Kung sa tingin mo ay nahihirapan ka. Lin Yinuan. Kumusta ang pakiramdam mo? Kumusta ang pakiramdam mo? Walang problema. Siyempre, wala kang problema. Ikaw ang naglagay ng lason kay Yan Yan, kaya halos hindi siya nakalabas sa operating room. Hindi niya nalagpasan. Lin Yinuan, ang sakit mong pumatay. Ikaw. Hindi ako naglagay ng lason. Kahit maniwala ka o hindi, gusto ko lang magpahinga ngayon. Paalis ka na. Sinasabi mong hindi ka naglagay ng lason. Bakit ka naman na hospital? Hindi naman dahil sa araw ng birthday party na kumain ka ng lason na cake pagkatapos ay nagkaroon ng pagkalason. Kaya ka napunta sa ospital para magpagaling. Kahit anong isipin mo, Gu Yuan. Gongzong, Miss Lin, siya ba ang asawa mo? Hindi mo ba alam na siya ay allergic sa mangga? Hindi mo ba alam? Allergic sa mangga. Sabi mo ang dahilan ng kanyang pag-ospital ay allergic sa mangga. Siyempre, naalala ko ang paborito mong lasa ay mangga. Tandaan mo, gumawa ka ng isang malaking mango cake. Ako ang magpapakain kay Lin Yinuan ng cake na puno ng mangga para magka-severe allergy siya at ma-hospital. Ginoong Wu, alam mo na si Lin Yinuan ang asawa ko. Paulit-ulit mong nagpapakita sa harap ng asawa ko. Hindi yata maganda yun. Lin Yinuan, hindi pa tayo nagdi-divorce. Tandaan mo ang iyong katayuan. Gu Yuan. Nakapag-sign na ako sa kasunduan ng diborsyo. Nakapag-sign na ako. Kailanman, maaari na tayong mag-asikaso ng diborsyo. Anong sinabi mo? Sinabi mo na nakapag-sign ka na sa kasunduan ng diborsyo. Nakapag-sign ka na. Lin Yinuan, anong klaseng gimmick na naman yan? Magpapasok sa depensa para makalusot, o kaya'y gusto mong magpanggap na sumusuko para makuha ang gusto? Sasabihin ko sa'yo, yung mga paraan mo, hindi talaga epektibo sa akin. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Hindi ka naniniwala, pwede kang umuwi at magpahinga. Ginoo Wu, napag-isipang mabuti ko na. Handa akong sumali sa Wu Group para sa darating na International Alliance Chamber of Commerce. Magbibigay ako ng sarili kong ambag. Hindi ako sang-ayon na sumali ka sa Wu Group. Lin Yinuan, ikaw ang aking asawa. Paano ka nakakahiya sa bahay? Hindi ko na pinapansin. Pero kung pupunta ka sa Wu Group na nakakahiya, hindi ako sang-ayon. Ang pagiging nakakahiya ay sarili kong bagay. Anong kinalaman mo dito? Sige na. Bilang si Mrs. Gu, may hindi ka pa bang nasisiyahan? Kung wala kang malaking problema sa kalusugan, maagang umuwi at maghanda ng hapunan. Sa gabi, sabay kaming uuwi ni Yan Yan. Gu Yuan, mula ngayon, hindi na ako ang yaya mo. Wala na tayong anumang relasyon mula ngayon. Gu Yuan, nilagdaan ko na ang kasunduan sa diborsyo. Nakapirma na. Pwede tayong mag-asikaso ng diborsyo kahit kailan. Lin Yinuan, talaga bang gusto mong makipagdiborsyo sa akin ngayon?
Talagang iniwan ni Lin Yinuan ang lahat. Wala siyang hinihingi. Kailan niyo balak gawin iyon? Magpapakasal ka na ulit. Sa mga araw na ito lang. Pumunta ako sa taas para tawagin ka na kumain. Nagluto ako ng ilang paboritong ulam para sa'yo. Tara na. Hindi kaya si Gu Yuan. May iniisip pa rin si Lin Yinuan sa puso niya. Mukhang kailangan ko pang magsumikap. Mas lalo niyang nainis kay Lin Yinuan si Gu Yuan. Gu Yuan, ito ang 2 oras kong ginugol, para sa sabaw ng isda, para sa kalusugan, tikman mo na. Si Miss Shen at ang Ginoo ay hindi kailanman umiinom ng sabaw ng isda. Pasensya na, Gu Yuan. Hindi ko alam na ayaw mong uminom ng sabaw ng isda. Subukan mo naman itong dilagang baka, napakalambot nito. Si Binibini Shen ay may problema sa tiyan, at kakalabas lang ng operasyon. Hindi siya makakain ng maanghang. May iba pa bang ulam? Ginoo, ang mga ulam na ito ay siya mismong niluto ni Binibini Shen. Sige nang, Shen ay unang nagluto, hindi kasing maayos ng ginawa ng misis. Gagawin ko na ang bago. Pasensya na, Gu Yuan. Sana'y ako ang may kasalanan. Hindi ko alam ang iyong mga gusto. Mali ang nilutong pagkain. Walang anuman. Dapat sana ay, babalik ang hipag mo para magluto sa'yo. Pero siguro kasama niya ang iba ngayon. Iba? Sino? Si Wo Xingzhou. Noong nakaraan, hindi umuwi ang hipag mo. Si Wo Xingzhou ang naghatid sa kanya pauwi. Nadapa siya sa huli. Si Wo Xingzhou rin ang nagdala sa kanya sa ospital. Sa pagkakataong ito, tuluyang siyang umalis. Siguradong niyayakap niya si Wo Xingzhou. Lin Yiwan. Hinahanap mo ang kamatayan. Kuya Yuan, huwag kang magalit. Pag alis sa'yo, si Lin Yinuan ay wala namang espesyal. Paano siya mapapansin ni Wo Xingzhou? Mukhang hindi ko na kaya kumain nito. Mas mabuti pang lumabas tayo at kumain ng mas masarap para gaman din ang pakiramdam. Alam ko ng isang magandang restaurant. Tara na. Strawberry ano, caviar chocolate, fresh lemon pie. Paano mo nalaman ang aking panlasa? Lin Yinuan. Kailan mo ako makikilala? Siguro nga. Pareho lang ng paboritong ulam ni Ginoo at sa akin. Hindi ba si Miss Lin si Yuan Ge? Totoo bang kasama niya si Wo Xingzhou? Lin Yinuan. Magpakasal tayo ulit, para sa kanya. Ginoo, ikaw. Bakit ako naghiwalay? Alam mo nang mabuti. Nakapirma na ako sa kasunduan sa paghihiwalay. Nakapaglagay na ako ng pirma. Umaasa akong makapagbigay tayo sa isa't isa ng kaunting dignidad. Maghiwalay na tayo agad. Mga babae katulad mo. Hindi ka karapat dapat makipag-usap sa akin ng may dignidad. Lin Yiwan, ang sira-sira mo na. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang ganito. Gu Yuan. Alam kong nawala ang iyong alaala. Ang mga nangyari noon ay, lahat nating kalimutan. Ngunit ngayon, gusto kong pumirma ka, para maghiwalay tayo ng maayos. Siyempre pipirma si Kuya Yuan. Pangako niya sa akin, basta tutulungan ko siya sa, nanalo sa proyekto ng International Chamber of Commerce. Mag-aasawa siya sa akin. Talaga, depende kung may kakayahan ka. Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Gu Yuan. Kung patuloy kang magpapaliban, kung hindi ka pipirma sa kasunduan ng dibosyo, maghahain ako ng kaso. Ginoong Lin, lumipat tayo ng lugar. Lin Yinuan. Sumama ka sa akin pauwi. Yuan Ge, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Talagang nakakatawa. Yuan Ge, magiging maayos ang aking pagganap sa internasyonal na komperensya. Gagawin ko ang aking makakaya. Gusto kong mag-isa at magmuni-muni. Lin Yinuan, talaga namang marunong kang mangakit ng mga lalaki. Abangan natin. Balang araw, ipapabayad kita sa ginawa mo ngayon. Magbayad ng presyo. Ang aga naman. Baka si Ginoong Wo. Paano mo nalaman? Nakatira ako dito. Anong ginagawa mo?
Gusto ko bang malaman ang iyong address? Mahirap ba? Ganyan kaliit na lugar, kaya mo pa ring manirahan dito. Dali, ayusin mo na ang gamit mo at sumama ka sa akin pauwi. Guyuan, akala ko sa restaurant, malinaw na ang sinabi ko. Hindi ako sasama sa'yo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Maghiwalay tayo ng maayos. Lin Yinyuan. Hanggat isang araw, hindi ko pipirmahan ang kasunduan ng diborsyo. Mananatili kang asawa ko sa pangalan. Bago talaga tayo magdiborsyo. Ayokong may makakita na naghiwalay tayo. Hindi kita sisunduan. Umalis ka na agad. Anong ginagawa mo? Guyuan, anong pakana to? Ikaw ang gustong maghiwalay noon. Ikaw rin ang nagpapabagal at hindi magpapakasal. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ihulog mo yan sa akin. Ano to? Anong ipapadala mong bagay sa akin? Misteryoso. Sabi nila, kapag nakuha mo ang dalawang bagay na ito, ang ating pagmamahalan ay pwedeng tumagal magpakailan pa man, kahit ang dagat ay maglaho. Kung magpapakalat ka pa ng ganyan, uuwi na ako. Wow! Ang cute na doll. Gusto ko talaga. Ito ang simbolo ng ating pagmamahalan. Kailangan nating protektahan ang mga ito ng maigi. HMM. Guyuan. Hindi ako makakabalik kasama mo. Kahit anong sakripisyo, walang epekto. Umalis ka na agad. Huwag mong hayaang magkamali ang mga kapitbahay. Umalis na tayo. Guyuan, kung magpapatuloy ka pang makiugnayan sa akin, tatawagan ko na ang mga security. Sabihin mo sa akin kung ano ito, at aalis na ako. Isa lang itong walang kwentang tao. Dapat matagal nang tinanggal. Huwag. Naalala ni Lin Yinyuan na parang ito ang ibinigay ko sa'yo. Mali ka ng alaala. Kailangan ko nang magpahinga. Mabilis kang umalis. Lin Yinyuan. Ikaw ang unang nanakit kay Yanyan. Basta't handa kang humingi ng tawad kay Yanyan, babalikan kita sa bahay. Yung pagdadala mo ng lason at pag-alis mo sa bahay, pwede kong hindi na lang sagutin. At pwede ka pang magpatuloy sa paggawa nito. Ginoong Gu, hindi ako interesado. Ginoong Gu Yuan, kumain ako ng isang buong mango cake. Kung ang mango cake ay may lason, dapat mas malala ang pagka-empo ko. Anong ibig mong sabihin? Pwede mong tanungin ang doktor. Bukod sa allergy, may senyales ba ng pagka-empo? Baka. Mali pala ang pagkakaintindi ko kay Lin Yinuan. Gu Yuan, bakit ngayon ka lang nakauwi? Saan ka pumunta kagabi? Ang mango cake na ginawa ni Lin Yinuan, walang halong lason. Bakit mo siya siniraan? Bakit biglang nag-imbestiga si Gu Yuan sa cake na ginawa ni Lin Yinuan? Siguro, may pinag-usapan kaya sina Lin Yinuan at Gu Yuan. Gu Yuan, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Naghahanda ako para sa International League of Commerce. Sobrang nababahala, sinabi ng doktor sa akin, na huwag uminom ng labis na gamot. Ngunit noong araw ng karawan, hindi sinasadyang uminom ako ng labis na gamot. Pasensya na, sa miscommunication, ate-in-law, pasensya na. Gu Yuan, alam kong nagkamali ako. Alam mo kung sino ako. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Noong nakaraan, akala ko talaga na si Lin Yinwang ang naglagay ng lason. Pinilit ko siyang ubusin ang lahat ng mango cake. Halos mag-alergiya siya sa mangga at... Sige na nga. Dito na lang natin itigil ang usaping ito. Lin Yinyuan. Hiwalay ka na kay Gu Yuan, pero hindi mo pa rin nakakalimutang guluhin ang relasyon namin. Narinig kong ikaw ang kakatawan sa Ho Group, sa pagdalo sa International Alliance Chamber of Commerce. Huwag mo akong sisihin kung pahihiyain kita. Ito ay... Bukas na ang International Alliance Chamber of Commerce. Balak mong isuot to sa pagdalo.
Palagi kang nakapaligid kay Guyuan dati. Hindi ka pa naman bumili ng formal na damit. Ngayon palang may oras pa ako. Pupunta ako bumili ng suit. Upo ka. Buksan mo. Tingnan natin. Tingnan mo ang pinili kong kasuotan para sa'yo. Ayon ba ito sa gusto mo? Ang ganda ng damit. Subukan mo nga. Sakto ba sa'yo? Hindi ka taka-taka sa International Chamber of Commerce. Maraming mga politiko nga, dumating na ang mga pangunahing tao sa negosyo. Siyempre naman, ang makuha ang proyektong ito ng samahan ng mga negosyante. Ibig sabihin nito, si G ay magkakaroon ng pwesto sa lungsod ng Jing. Matagal ko nang narinig na si G ay batang matagumpay, at ngayon ay papasok sa proyektong pang-internasyonal ng samahan ng mga negosyante. Mukhang ang pamilyang Gu ay maghahari sa lungsod, sa lalong madaling panahon. Kayo mga bagong henerasyon, ay tiyak na ipapahamak kami, sa dalampasigan. Saan ka naman? Umaasa akong makakuha ng inyong mga payo sa hinaharap. Ito ang nag-aral sa ibang bansa at bumalik, gintong abogado, si Binibini Shen, di ba? Shen yan. Binibini Shen, narinig ko, kumuha ang WoW Group ng isang eksperto. Bilang punong abogado, nakatagpo ka ng isang malakas na kalaban. Sino siya? Nakayapang higaitan si Miss Shen namin. Narinig ko ang chief lawyer na ito, ay hindi kailanman natalo sa mga internasyonal na negosasyon. Pati nga ay nakabasag ng 7 record sa loob ng isang taon. Kapag siya ay naruroon, walang proyektong hindi mapagkakasunduan, makakamit sa larangan ng batas. Ang pagkakaroon ng 7 record na nabasag sa loob ng isang taon, ay tangi, ang all, na nasa nangungunang 10 abogado sa mundo. Kaya ba ang kinuhang tao ng WoW Group ay si All? Hindi ko inasahan na makikita ko dito, ang tunay na anyo ni Alay. Sobrang karangalan para sa amin. Ginoo Go, mukhang may matinding laban kayong haharapin. Mukhang may mahigpit na laban kayo. Gu Yuan, nakarating na ako sa internasyonal na talakayan. Kahit na assistant lawyer lang ako, pero naniniwala ako na mananalo tayo ngayon. Naniniwala ako sa iyo. CEO ng WoW Group, dumating si WoW. Ang pangunahing abogado ng WoW Group ay si Lin Yinyuan pala talaga. Yung babae na nakatayo sa tabi ni WoW, anong koleksyon niya? Hindi ko pa siya nakita noon. Hindi ko alam kung kilala siya sa industriya. Ang makakabilang sa WoW Group bilang punong abogado ay hindi basta-basta tayo na at mag-toast. Lin Yinyuan, paano siya nakadalaw sa ganitong okasyon? Hindi ba siya isang may bahay? Kailan siya naging abogado? Ano? May bahay? Hindi ba ito biro? Inakala mong palengke ang International Alliance Chamber kasi paano makakapayag si Ginoong Wow na isang tao mula sa labas ang maging punong abogado? Si Ginoong Wow, naisip ba niyang naloko siya ng babaeng ito? Ay, maaaring nalin lang din si Ginoong Wow sa kanya. Dati, isa pa siyang may bahay. Hindi ko alam kung kailan nakilala si Ji Wow dahil dito at doon. Naging punong abogado ako ng WoW Group. Sabi nila, kahit bayani, nahihirapan sa kagandahan, pero gusto ni Ji Wow ang may asawa ng babae. Sobrang pangit. Baka magaling siya sa kama. Pero ang mga babaeng ganito, mabilis lang magsawa si Ginoong Wow. Ang mahalaga ay ang International Chamber of Commerce. Hindi marunong magtimpi si Ginoong Wow. Walang magawa. Mga ganitong mababang pang-aakit. Hindi ko kaya gawin iyon. Kung susubukan mong man-ire sa akin muli, hindi na lang ito simpleng pagwisik ng champagne. Ano ba? Hindi ka ba kontento? Kung may lakas ka, subukan mong sabihin ulit, Lin Yinyuan. Kaya pala may ganitong matinding panig, Gu Yuan. Lin Yinyuan, kailangan mo ring alamin ang tamang pagkakataon sa pagpapakita ng lakas. Hindi ito lugar para sa iyong kalokohan. Kung ayaw ni Guzang na mapahiya, pag-ingatan mo ang bibig ng abogado mo, Lin Yinyuan. Hindi alam ng iba, gaano kalaki ang alam mo. Hindi ko ba dapat alam? Kayo lahat. Siya ang asawa ko, si Gu Yuan. Simula ng mag-asawa, palagi siyang nasa bahay. Kamakailan lang ay gusto na niyang makipagdiborsyo sa akin. Hindi ko inasahan na aabot ito sa puntong ito. Ginoong Go, ito ay personal mong usapin. Hindi ko dapat pinagsasabi. Ngunit Ginoo, paano mo magagawang hayaang ang iyong asawa magulo sa ganitong mahalagang okasyon? Hindi rin kasalanan ni Ginoo ang tungkol dito. Kitang-kita na mapagmataas ang babaeng ito. Hindi makatarungan. Siguro, naiinggit siya sa babaeng abogada na kasama ni Ginoo. Kaya siya pumunta sa business meeting para magwala, para lang makaramdam ng halaga.
Ganyan klaseng babae, nakakadagdag lang ng gulo. Kung ako, matagal na akong nagdiborsyo. Hindi pwedeng masyadong maawa si Jizong. Unahin mong magpalit ng damit. Tungkol sa paghihiwalay ni Linyinan, pwede nating pag-usapan ng dahan-dahan. Pero kung gagawin mong paraan para mapansin ako, na magpanggap na isang eksperto sa batas, kung mapahiya ka sa mesa ng negosasyon, huwag mo akong sisihin kung pumirma ako sa kasunduan ng diborsyo. Sana nga. Bakit hindi marunong magpasalamat ang babaeng ito? Binibigyan ng mukha pero walang hiya. Lin Yinyuan, mas mainam na umalis ka na ng maaga. Baka kasi dumating na ang idol ko. Ibig sabihin, nasa top 10 ng pinakakilalang mga abogado sa buong mundo. Babalik si Alay. Hindi pwedeng dahil sa isang tao lang siya. Sirain ang International Alliance Chamber of Commerce. Anong problema ni Lin Yinyuan? Pag-uwi na lang tayo mamaya. Hindi ito lugar para magulo ka. Tara na, umalis na. Ginoong Gu. Bilang punong abogado ng Ho Group, hindi mo ako ang magpapasya kung aalis ako o hindi. Kung pinapahirapan kami ni Binibining Lin, huwag niyong sisihin kung hindi namin alintana ang nakaraan. Seguridad, palayasin ninyo ang taong ito na nagugulo sa pulong. Pandaigdigang lupon ng kalakalan, ay bukas para sa lahat ng negosyo. Bilang abogado ng Ho Group, walang sinabi si Ginoong Ho, bakit mo ako itinataboy? Dahil kilala ako sa pandaigdigang listahan ng mga abogado. Dahil ikaw ay isang pekeng tao. Ang mga narito ay mga elite sa industriya. Nakikita agad ba ng abogado? Ang propesyon ng abogado, hindi pwedeng lokohin sa pagsisinungaling. Katulad mo na isang bastos na may bahay, mas mabuting umuwi ka na at maglaba at magluto. Pakawalan mo. Ako ay taga Ho Group. Kayo pa ang nang-ahas kumilos. Ginoong Wow, si Lin Yinuan ay asawa ko. Pinoprotektahan mo siya ng ganito, hindi basta-basta ang relasyon ninyo. Ang babaeng ito ay may ganitong lakas ng alindog na nagpapatalo sa dalawang CEO ng grupo. Nagseselos para sa kanya, isang ordinaryong babae. Kung wala siyang mga paraan, paano siya magiging asawa ni Ginoogo? Ngayon, ako at si Miss Lin ay nasa ugnayang empleyado at amo. Maghintay si Miss Lin. Nagpakasal kami ni Ginoogo at naghiwalay. Ako lang ay isa sa mga naghahangad kay Ginoo Lin. Akala ko si Ginoogo ay gagawin ang lahat para sa akin. Para sabihin ang ganitong salita, sabi nila, si Ginoogo ay bata pa. Nangunguna sa pamumuno ng Wo Group. Isang taong sobrang galing, na naakit ng isang napakasimple at pangkaraniwang babae. Talagang balita ito. Ha, para kay Wo, para sa babaeng ito, wala na siyang pakialam sa kanyang reputasyon. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi rin nila makukuha ang Wo Group. Anong magandang proyekto? Ginoong Wow. Si Lin Yinuan na ganitong babae, paano siya karapat dapat sa'yo? Alam ko, lahat ay naghihintay kay A. Matagal na siyang hindi sumasali, mga aktibidad ng Chamber of Commerce at iba pa. Iilan lang ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Ngayon, malugod naming ipapakilala ang isa sa 10 kilalang abogado sa buong mundo na nangunguna, Alay. Imposible. Hindi ako naniniwala, hindi siya pwedeng maging all. Paano ito posible? Hindi ako isang taong mapagmataas, at ayaw ko ring ipakita sa publiko ang pagkakakilanlan ni Alay. Ngunit hindi ko inasahan na ang lahat ay may galit sa akin, na ganito kalala. Tapos na. Siya talaga ay Alay. Ako, sinabi ko lang, nang napakaraming pang-iinsulto sa kanya, nakasakit ako sa pinakamagaling na abogado. Malapit nang matapos ang kumpanya ko, nagkamali rin tayo. Si Attorney Shen din ang nag-udyok, si Attorney Lin. Ang mga sinabi natin kanina ay mga kalokohan. Huwag mo nang isipin iyon. Dumating ako ngayon, dahil ako ay punong abogado ng Ho Group. Ngayon, nais ko lamang para sa Ho Group na makuha ang Lianjiang Blue Bay na proyektong ito tungkol sa iba pa. Wala kaming pakialam ni Ginoong Ho. Ang proyektong Lianjiang Blue Bay, nangako ako kay Gu Yuan na makukuha ko siya. Hindi ko pwedeng hayaang si Lin Yinwang ay makalayo. Siguradong hindi siya si Alay. Isa lang siyang mandarayan na nakakaloko ng lalaki. Nakakatawa talaga. Sinasabi mong ikaw ay Alay. May ebidensya ka ba? Matatanggap mo ba si Ginoong Wow? Hindi mo ako matutukso. Nakita ko si Alay. Hindi siya talaga si Alay. Nakita ng lahat, di ba? Hindi niya mapapatunayan na siya si Alay. Kahit hindi ko siya isisiwalat ngayon. Pagdating sa negotiation table mamaya, lalabas din ang totoo. Kung gusto mong malagay sa kahihiyan hanggang dulo, pagpapatupad ko yan para sa'yo. Lin Yinuan, ikaw ba ay Alay? Hindi ko ba pwedeng malaman? Sama ka sa bahay. Huwag ka nang magpahiya dito. Halos naloko ako ng babaeng ito. Nangyari ito. Totoong Alay. Paano mangyayari iyon? Na isang may bahay lang. Hayaan mo siyang magpasikat muna. Kapag nandyan na tayo sa mesa ng negosasyon, tingnan natin kung matigas pa ang kanyang bibig. Chen yan. Hindi na ako makapaghintay. Sa mesa ng negosasyon, lubos kitang wawasakin.
Pasensya na. Hayaan ninyong lahat, hinihintay nyo na. International League Chamber of Commerce. Pag-angkat ng proyekto. Magsisimula na agad. Unang mag-angkat ay, ang proyekto ay, Lianjiang Blue Bay na pabahay. Palakpakan natin lahat. Ginoong Wang, ito ang aming kumpanya ayon sa malawak na karanasan sa mga proyekto ng gusali na inayos na tiyak na plano ayon sa mga regulasyon sa pamamahala at pagpapaunlad ng real estate sa lungsod. Ika-21 na artikulo, ang inyong kumpanya ay nagmungkahi ng mga pagbabago sa density ng lupa, may malinaw na paglabag, at ang lupang ito ay orihinal na nakatakdang, gamitin para sa halo-halong layunin. Ang iminungkahi ninyo, na purong komersyal na modelo ng pag-unlad, ay kailangang muling suriin, pagsusuri sa epekto sa kapaligiran, kawanilin. Siyempre, isinasaalang-alang namin iyon. Tatak ng kagawaran ng administrasyon para sa 2025. 2025, tingnan ng kalakip na tatlo. Tatak para sa 2025. Nakuha na namin ang espesyal na pahintulot mula sa pamahalaang distrito. Mayroon ng naunang halimbawa nito. Ang espesyal na pahintulot na ito ay batay sa pag-aproba ng proyekto ng Jinding Building noong nakaraang taon, ngunit hindi sila ganap na magkapareho. Ang proyekto ng Jinding ay hindi sumasaklaw sa proteksyon ng wetland, samantalang ang silangang bahagi ng Lianjiang Blue Bay, mayroong 0.5 ektarya na protektadong lupain ng basang lupa ayon sa batas ng proteksyon ng basang lupa. Anumang proyekto ng konstruksyon sa loob ng 500 metro mula sa paligid ng basang lupa ay kinakailangan ng pag-aproba ng Ahensya ng Proteksyon sa Kapaligiran ng probinsya. Ginoong Wang, ito ang plano ng aming kumpanya. Nasa loob nito, ang ulat ng pag-aproba mula sa Pambansang Kagawaran ng Kapaligiran at ang mga prospect ng proyekto. Hindi katakataka na ikaw ang nangungunang abogado sa buong mundo. Napakakomplito ng paghahanda ng mga dokumento. Ako ay kumakatawan sa Lianjiang Lanwan. Nagpa siya na makipagtulungan sa Woji Group upang lumikha ng win-win na sitwasyon. Lin Yinyuan, talagang alay. Gamitin ang selyo. Masaya ang pakikipagtulungan. Ginoo, pakiusap. Pag-isipan mo pa. Grupo ng Ginoong Gu, Abogado Shen, Lianjiang Blue Bay. Mula nang itatag hanggang ngayon, palagi kang pumipili na makipagtulungan sa malalakas. Patawarin mo ako sa pagsabing, ang iyong kakayahan ay hindi maihahambing. Kay Attorney Lin, Grupo ng Wu ay ang tanging pagpipilian ng Lianjiang Lanwan na mayroon. Lin Yinyuan, hindi ko alintana kung pumirma ka o hindi sa kasunduan ng diborsyo. Pansamantala, nagpa siya akong hindi makipaghiwalay sa iyo. Sumama ka sa akin pauwi, Gu Yuan. Tapos na tayo. Sinasabi ko sa'yo, bitawan mo na agad. Huwag mong gawing mahirap para sa sarili mo. Lin Yinyuan, hindi pa natatapos ang proseso ng ating diborsyo. Wala pa tayong naayos. Ikaw pa rin ang asawa ko. Asawa ni Gu Yuan. Sumama ka na sa bahay. Gu Yuan, hindi pa tapos ang asosasyon. Maraming tao ang nakatingin. Kung may kailangan, doon na lang tayo mag-usap. Ito ay usapan ng mag-asawa natin. Tumakbo. Ginoo Gu, sa harap ng maraming tao, pinilit si Miss Lin. Ikaw pa rin ba ay isang lalaki? Gu Yuan. Babae, lahat ng ito ay dahil sa'yo, Gu Yuan. Ginang, Shen, pakisuyong alagaan ang iyong emosyon. Kung may problema si Gu Yuan, hindi ko kayo patatawarin. Gu Yuan, nagising ka na. May masakit ba sa'yo? Ginang, Shen, mangyaring mag-ingat ka. Gu Yuan, anong nangyari sa'yo? Ako si Shen yan. Huwag mo akong hawakan. Lumayas ka. Baka naman. Si Gu Yuan nakalimutan na. Doktor, ngayon, kahit ako, ay tinatanggihan ni Gu Yuan. Ang kanyang kondisyon ay hindi ba lumalala? Hindi lumalala. Ginoong Gu, maayos ang kanyang paggaling. Basta't umiinom ng gamot sa tamang oras, at magpahinga ng mabuti, hindi magtatagal. Maaalala na niya ang lahat ng bagay. May damdamin si Gu Yuan para kay Lin Yinyuan. Tunay ang kanyang nararamdaman. Hindi kailanman dapat pabayaan si Gu Yuan na maibalik ang kanyang alaala. Naihanda ko na ang gamot para kay Ginoong Gu. Kailangang paalalahanan si Ginoong Gu na uminom ng gamot sa tamang oras araw-araw. Bigyan mo ako ng ilang gamot na makakapigil sa pag-alala.
Gu Yuan, sabi ng doktor, hindi malala ang iyong sugat ngayon. Makakalabas ka na bukas. Tungkol sa paghihiwalay, kailangan pa rin itong isama sa plano. Sa makalawa ng umaga, pupunta tayo para magpaalis ng kasal. Sige, Tara. Gu Yuan. Totoo, pinakasalan na kita. Ito ang unang beses kong pumunta sa civil registry. Ito na rin ang huling pagkakataon. Bakit? Kasama si Lin Yuan, may ganito kaming maraming magagandang alaala. Siguro, matagal na ba kaming sobrang mahal? Ay. Nag-away kami ng asawa ko. Ngayon, galit siya. Ayaw niya akong kausapin. Ito ang gamot na ibinigay ng doktor sa kanya. Pakisiguradong inumin niya ito. Lin Yuan. Sa kabila ng lahat, hindi ko na muling papayagan si Gu Yuan na maalala ka. Si Gu Yuan ay para lamang sa akin. Ginoo ho, nauuhaw ka na siguro. Aalis ako para bumili ng tubig. Sandali lang. Ginoo, paano mo nalaman na gusto kong uminom ng gatas na ito at gusto ko ring isaksak lahat ng straw para sabay-sabay na inumin? Mimi, binibining Lin, hindi mo ba talaga ako maalala? Ako, bunsong asawa ng kuya, pasensya na. Kanina umaga medyo tamad akong bumangon. Nag-adjust si Gu Yuan para sa akin. Na-late ako. Hindi ba magagalit ang hipag? Nadala mo na ba lahat? Pumasok na tayo. Huwag kalimutan ang sinabi natin kanina sa bahay. Nakausap na natin. Sige na, magmadali ka. Huwag mong hayaang maghintay ang mga staff. Ano ang iniisip mo? Hindi ba't ito ang gusto mo? Gu Yuan, saan ka pupunta? Gu Yuan, saan ka pupunta? Gu Yuan. Hindi ko pa alam kung dapat ba o hindi makipaghiwalay kay Lin Yuan. Ngayon ay ayaw kong pumunta. Gu Yuan, sa kasal na ito ngayon, kailangan mong umalis. Ako ba ay magpapakasal o hindi? Wala kang kinalaman dyan. Pwede kong hindi na humiling ng kahit ano, pero kailangan mong ibigay sa ating mga anak isang pangalan. Gu Yuan, kahit na hindi ka na iniisip para sa akin, dapat mo pa rin isipin ang ating anak sa halip na kalimutan siya. Gusto mo bang, simula pa lang ng kanyang pagkabata, may dalang pasanin ng masamang reputasyon ba? Gu Yuan, binabati kita. Matagumpay ang paghihiwalay. Gabi na, may reservation ako sa isang private na restaurant. Magdiriwang tayo. Ayos lang. Kahit na siya ay nakipaghiwalay na kay Lin Yuan sa taong ito. Sa huli, magiging akin pa rin ito. Init ng puso, talagang kayang-kaya mong ibenta ang tindahang ito. Ako pagkatapos ng hiwalayan, handa nang magsimula muli, itong tindahan. Puno ng pagmamahal ko kay Gu Yuan, mga alaala ng pagtiis para sa kabutihan. Kailangan ko lang ibenta para tuluyan na akong makahiwalay sa lahat ng ugnayan ko sa kanya. Ang cake shop na ito ay itinayo ni Lin Yuan para sa akin. Bakit bigla na lang nagpa siya na magtayo ng cake shop? Naalala ko, hindi ka masyadong mahilig sa matatamis, pero gusto mo naman kumain.
Ako nga, nagsumikap pa nga akong mag-enroll sa klase ng paggawa ng matatamis. Kung ano man ang gusto mong kainin, pagsisikapan kong matutunan iyon. Ang tindahang ito ay para sa iyo. Ginuan, maaari kitang tiyakin sa whole group. Kailangan mo lamang gawin ang mga bagay na pinakagusto mong gawin. Hindi kailangang magpanggap para sa sinuman. Whole group, magbibigay sa iyo ng pinakamalaking suporta. Makakamit ang iyong sariling halaga. Salamat, Ginoong Wow. Nakararanas ng isang nabigong kasal. Mula ngayon, gusto ko na lang maging sarili ko. Maghanap ng isang tao. Para sa cake shop ni Lin Yinyuan, bumili na. Lin Yinyuan. Ngayon ko lang nalaman, gaano ako kalayo nagkamali, na wala ko ang dati mong pag-ibig sa akin. Ngunit, naniniwala ako, balang araw, talaga, siguradong gagawin ko, na bumalik ka sa akin. Guyuan, umuwi ka na. Amoy ka na ng pabango. Oo nga, naalala ko, ito ang pinakamamahal mong amoy ng pabango. Guyuan, alam mo ba kung anong araw ito ngayon? Anong araw ito? Ay, hindi ko alam. Sobrang pagod ako ngayon. Magsa-shower muna ako. Ay. Nakakainis. Hinding-hindi ka pa nga nag-aalala na alala pa ang birthday ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Akala ko hindi mo na maalala, tanga. Ngayon ang iyong kaarawan, paano ko naman makakalimutan? Ito ang pabango na pinagawa ko sa isang French perfumer, na espesyal para sa iyo. Ito ang amoy na gusto ko. Ipinapahayag ko, simula ngayon, akin na ito, eksklusibo sa akin. Ikaw rin ang aking eksklusibo. Bakit mo sinabugan ng pabango ito? Hindi ba ito ang regalo ko sa iyo? Regalo ba ito sa birthday? Nakalimutan mo na ba? Ha? Alin ba talaga ang totoo sa mga alaala? Guyuan. 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 Kakaiba, ang kalagayan ni Ginoong Gu. Bakit parang lumalala na, Ginang? Shen, Ginoong Gu, kailangan pa po siyang maobserbahan sa ospital ng ilang araw. Pasensya na po, kailangan niyo pong magbayad muli. Doktor, kanina po sinabi niyo na ako ay lumala ang kondisyon. Ano po ba ang nangyari? Dapat sana kumain ka sa oras ng gamot na ibinigay ko sa iyo. Dapat ay bumuti na ang kondisyon. Tama, doktor, tingnan mo, ito ang ibinigay mo sa akin, na gamot, di ba? Tingnan ang packaging, ito ang inireseta kong gamot sa iyo. Kakaiba. May problema ang gamot na ito, hindi ito pang gamot, gamit ito para maibalik ang alaala. Siguradong naaalala ko, binilhan ko si Miss Shen ng listahan ng gamot, buntis si Shen yan. Hindi pa panahon para makipagharap sa kanya, panahon na ng paghaharap. Doktor, pakiusap, maaari mo ba akong bigyan ng ilang gamot para maibalik ang alaala ko? Gamot para sa pagbawi ng alaala. Ah, tama. Huwag mong sasabihin ito kay Shen yan. Sige, okay. Si Laming na ito. Parang grupo ni Wow, mga potensyal na kliyente. Ha, kaklase ko pala sa kolehiyo. Mukhang may mga hindi inaasahang nakukuha sa pagdalo sa reunion ng kolehiyo. Parang may mga magandang resulta pa rin na nadudulot ito. Handa na akong anumang oras. Isang misteryosong panauhin. Siguro ang aming guro sa kolehiyo. Dumating siya sa tamang oras. Si Guyuan ay dumating din sa reunion ng mga kaklase.
Si Guzong at Inuan. Noong kolehiyo, sila ay parang gintong lalaki at perlas na babae. Matapos magtapos, nagpakasal pa at maraming taon na. Paano nangyari ito? Kailangan pa bang umupo ng magkahiwalay sa isang reunion? Parang mga estranghero na. Tama. Naghanda kami lahat ngayon. Naghahanda na kami ng pagkain para sa inyo dalawa. Walang dapat ipag-alala ang dalawa ninyo. Kami. Paano naman kami mag-asawa kung magkalayo? Hindi na. Naghiwalay na kami ni Guyuan. Ginoong Lay. Sa totoo lang, nandito ako sa reunion ngayon. May isa pang layunin. Gusto ko sanang makipag-usap sa'yo tungkol sa pakikipagtulungan ni Ginoong Lay sa grupo ni Wow. Yin Wang. Nagtatrabaho ka ba sa grupo ni Wow? Sa ngayon, ako ay Chief Legal Officer ng grupo ni Wow. Gusto ko sanang hingin ang pabor ni Ginoong Lay na makipag-usap ng mas pribado. Terra. Gu Yuan. Si Yin Yuan ay napakagaling na babae, pero kaya mo pa ring makipagdiborsyo. Nagdiborsyo sina Gu Yuan at Lin Yinuan, isang mas mahusay na babae. Bago magdiborsyo si Lin Yinuan, isa lang siyang babae sa likod ng kalan, isang housewife na nagbabalik loob. Pagkatapos, hindi na alam kung bakit nakipag-ugnayan kay Ginoo Wow. Dahil dito, pumasok siya sa Wow Group. Si Ginoo Lay ay nais makipagtulungan sa Wow Group. Kailangan niyang pag-isipan ng mabuti. Nakakatawa talaga si Binibini Shen. Bago pa kami maghiwalay ni Guyuan, nasa gitna ka na ng aming relasyon. Malinaw na ikaw ang may kasalanan bilang ikatlong tao. Ngayon, ikaw pa ang sinisisi ako. Guyuan. Tama na. Hindi ka pa rin ba nahihiya? Bakit ka nandito sa reunion ko? Umalis ka na agad. Ngayon ay araw ng prenatal check-up ko. Akala ko pagkatapos ng reunion ng mga kaklase mo, sasama ka sa akin sa ospital. Lin Yinyuan. Kayo ni Guyuan, wala kayong anak sa loob ng maraming taon. Kami, ilang buwan lang nagkaanak na. Baka naman may problema sa katawan mo. Hindi ko inakala, sa reunion ng mga kaklase, makakakita pa ako ng ganitong palabas. Lin Yinyuan, payo ko, pumunta ka na sa ospital, para magpa-check up ng maayos. Kung malaman ni Ginoong Wow, na may problema ka sa katawan. Kung hindi mo kaya, hindi kita papayagang. Sa grupo ni Wow, punong abogado sa Ho Group. Lin Yinyuan, anong tinitingnan mo? May mali ba sa sinabi ko? Shen Yan. Mali ka. Hindi ako ang may problema sa katawan. Si Gu Yuan. Paano posible? Paano posible? Hindi ko talaga gustong makipagtalo sa'yo, pero paulit-ulit mo akong pinapahiya. Kung tatanggapin ko pa, iisipin ng iba na madali akong lokohin. Sa tingin ko, si Miss Shen ngayong araw, sa reunion ay pinapahiya ako, ay may pahintulot din mula kay Guyuan. Kaya wala na akong dahilan para bigyan ng mukha si Guyuan. Lin Yinuan, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ako, bago kami ikasal ni Guyuan, nagpa-check up kami bago ang kasal. Wala namang problema sa mga resulta ko. Pero si Guyuan, na-diagnose na may problema sa sperm count. Sabi ng doktor, hindi na talaga magkakaanak si Guyuan sa buhay niya. Pagkatapos, may epekto pa sa katawan ang pag-inom ng gamot. Hindi ko alam kung paano. Napagbuntis ka ni Guyuan. Hindi ko inakala na may problema pala si Guyuan sa katawan. Handa pa rin si Yinuan na pakasalan siya. Talagang hindi marunong magpahalaga si Guyuan. Kung totoo lahat ng sinabi ni Lin Yinuan. Kaya, kanino ba talaga ang anak ni Shen Yanwei? Para kay Shen Yan. Nagdiborsyo si Guyuan kay Lin Yinyuan, ngunit siya ay niloko ng isang third party. Ano ba talaga ang nangyayari? Kilala, alam mo kung sino ako. Siyempre si Lin Yinuan ang nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Mukhang talaga namang naaawa si Miss Shen. Hindi kaya sinasadyang isisi ni Lin Yinuan ang kasalanan sa akin. Para siraan ang relasyon namin ni Miss Shen. Lin Yinuan, ginawa mo ba to para mag-higanti kay Gu Yuan at Binibini Shen? Nagsinungaling ka ba na may problema sa katawan si Gu Yuan? Ito ang premarital check-up report ni Gu Yuan. May opisyal na selyo bilang patunay. Pwedeng tingnan ng lahat kung nagsisinungaling ba ako. Siguradong peke ang report na ito. Matagal na kayong kasal ni Guyuan. Paano ka pa nag-iimbak ng ulat bago ang kasal? Nang malaman na may problema si Guyuan sa sperm count, patuloy siyang sumasailalim sa paggamot. Siyempre, kailangan kong ingatan ang ulat. Kung hindi, paano ako makikipagtulungan sa doktor sa paggamot? Guyuan. Pinangga ko kung maghihiwalay kami ni Lin Yinwang, dahil sinabi mong ikaw ay buntis. Pero pinapasan mo pa ang anak ng iba, ha? Hindi yun totoo, Guyuan. Pakinggan mo ako sa paliwanag ko. Natatakot lang ako na mawawala ka sa akin. Nakipaghiwalay kay Lin Yinyuan. Nagkunwari lang na buntis. Wala akong ginawang masama sa'yo. Guyuan. Umuwi ka na. Dahil sa'yo lahat ito. Ikaw lang.
Miss Shen, ang babae ko si Wo Xingzhou, at ikaw pa ang nagsusubok na hawakan. Ginoo Wo, bakit ka nandito? Hayaan mong ipakilala ko ng buong formal, ang misteryosong bisita ngayon. Noong una, siya ay sikat, isang henyo na may depresyon, si Wo Xingzhou. Kayo pala ito. Nabaliw ka na, siya ang top student namin sa klase. Anong ikatakot ko? Isa lang namang mahirap, hindi ako mapakali. Yung kayabang niyang mukha, terror na. Hindi ko na mabilang, ilang beses na ba akong pinagtawanan ng mga kaklase ko. Ito ang unang pagkikita namin. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na na-inlove ako sa isang babae. Walang anuman. Sino? Sino ang nagtulak sa akin pababa sa tubig? Tumatakbo ka na, huwag magpahuli, hintayin nilang saktan ako. Ang pagdating ni Lin Yinuan, parang isang liwanag sa madilim kong buhay, isang liwanag, simula noon. Nang tahimik akong nanumpa, na kailangan kong maging ang pinakamagaling na tao sa mundo, na karapat-dapat na nakatayo sa iyong tabi. Ginoong may salamin, pagkatapos ay nag-aral ka sa ibang bansa, nawala na tayo sa koneksyon. Sobrang nagsisisi ako, dapat sana ay hindi ako umalis sa bansa, kung hindi, hindi ka sana nagdusa ng ganito sa mga nakaraang taon. Init ng puso, nabanggit ko na dati, hahabulin kita, matagal na akong naghihintay sa araw na ito. Handa ka bang tanggapin ang aking pag-amin? Gusto mo bang maging girlfriend ko? Wow! Hindi ka ba kasal kay Lin Yiwan? Hiwalay na ba kayo? Nililigawan siya ni Ginoong Wo. Bakit hindi pwede? Hindi ka ba nasa loob ng kasal? Kasama si Shen Yan. Tama si Chen Peng. Nagdiborsyo na kami. Sino man ang kasama ko, wala kang kinalaman doon. Ang ganda ng kwintas na ito, hindi mo balak na isubo sa akin ng personal, para isuot ko ba? Gusto ko ito, iniwan ko ito. Ito ang iyong ipinangako. Gu Yuan, alam kong nagkamali ako, huwag kang pupunta. Lin Yinuan, hindi kita papayagang maging masaya, maghintay ka lang sa akin. Gu Yuan, huwag kang mangarap ng wala sa lugar, hindi na kita pakakasalan muli sa buhay ko, hindi na kita mahal. Bakit dati, hindi kita maalis-alis na iniinitan, ngayon bigla na lang ayaw mo na sa akin? Gu Yuan, bumalik ka na. Ngayon, espesyal na nag-aral ako, naghanda ako ng mga pagkain gusto mo. Bakit nakasuot ka ng pajama ni Yinuan? Ito ba ay damit ni Lin Yinuan? Pero sa tingin ko mas bagay ito sa akin. Sino ang pumayag na isuot mo ang damit niya? Tanggalin mo yan. Akala mo ba kapag sinuot mo ang damit ni Yinuan, magiging si Yinuan ka na, ha? Hindi ka pa nga kasing halaga ng isang daliri niya, Gu Yuan. Paano ka nagsabing magbabago ka lang bigla? Hindi ka naman ganito dati. May lakas pa ng loob mong itanong sa akin, ha? Nagsisinungaling kang buntis. Pinipilit mo akong magpakasal kay Yinuan ng ganito, nang palihim mong pinalitan ang gamot ko sa pagbangon. Bakit hindi mo naisip ang tungkol sa araw na ito? Alam mo na lahat. Shen Yan. Noon, talagang gusto kita. Matalino ka. Mahusay. Naiintindihan ang damdamin ng iba, ngunit sa ngayon, ikaw, upang makamit ang layunin. Walang pinipiling paraan. Shen Yan. Maghihiwalay na tayo, hindi. Gu Yuan, ako lang kasi, natatakot akong maibalik ang alaala mo at iwan mo ako. Totoo kong mahal kita, Gu Yuan, mahal mo rin ako. Ang pagmamahal mo ay nagpaparamdam sa akin ng takot at pangamba. Gu Yuan, nagkamali ako, ayokong maghiwalay tayo. Huwag na. Huwag. Gu Yuan. Lin Yinuan.
Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ikaw ang nagunjok sa akin at kay Guyuan. Hindi kita papayag ang maging maayos ang buhay mo. Junior na kapatid. Narinig kong nagtatrabaho ka sa Hukom Group, sa legal department. Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Matagal na tayong hindi nagkita. Umupo. Isang karangalan na makipagtulungan sa LEG Group. Ito ang kontrata na inihanda ng legal team ng Ho Group namin. Kung wala ng problema, pwede nang pirmahan at selyuhan ni Ginoong Lay. Matagal na tayong magkaklase. Huwag mo akong lokohin ha. Hindi. Abogado Lin. Ang grupong Lay ay nagpasya na hindi napipirma sa grupong WO. Tawagin ang tao. Ihatid ang bisita. Ginoong Lay, may problema ba sa kontrata? Ay, Ginoo Ray. Ikaw na. Bakit nandito ka sa grupo Ray? Katulad mo, nandito para makipag-ugnayan sa pakikipagtulungan. Pero hindi lang maganda ang mapagkakamalan, mas maganda pa ang mapagsasapalaran. Kilala bilang pangunahing abogado ng internasyonal, maaari ka pa ring mapalayas, mukhang hindi pa rin sapat ang kakayahan. Kailangang magpababa ng nakasulat na pahintulot mula sa kliyente bago ang mga gastusin at bayarin na nagmumula dito. Kailangang magpababa muna ng nakasulat na pahintulot mula sa kliyente bago. Mukhang may tao na gumawa ng kalokohan sa kontrata. Kung si Ginoong Lay ang pumirma, matatanggal sa grupo ni Lay ang 2%. Kaya hindi nakapagtataka na galit siya. Ang kontrata ay tanging ang Ho Group lamang na maaring ma-access ng mga tao sa legal na departamento. Mukhang ang pagkatalong ito ay dahil sa mahirap bantayan ng mga tao sa loob. Patawag si Attorney Zhao sa meeting room. Nakuha ng surveillance na ikaw ang nagbago sa kontrata ng Lay Group. Ang pagkawala ng higit sa 10 milyon ng Ho Group ay kailangan mong pasanin. Ginoong Ho, Abogado Lin. Ako, alam ko na nagkamali ako. Lahat ito ay inuutos sa akin ng Abogado Shen ng Go Group. Ako ang mas batang estudyante niya. Ngayon bibigyan kita ng isang pagkakataon para itama ang pagkakamali. Basta sumama ka sa akin sa Leishi Group at linawin ang lahat ng bagay. Sang-ayon ka ba? Kailangan mo ba ng kasama? Hindi na. Kaya kung ayusin ang maliit na bagay na ito. Ikaw, sigurado ka bang makikipagtulungan ng Go Group kung hindi may hahatid sa takdang araw? Kailangan mong magbayad ng malaking multa. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lay. May plano ako. Walang magiging problema sa panig ni Ginoong Go. Kung malaman ni Guyuan na tinulungan ko ang Go Group na makuha ang malaking kontrata mula sa Wo Group, tiyak na kikilalanin niya ang aking kakayahan. Makipag-ayos siya sa akin. I-slide para sagutin. Doktor, kumusta na ang kalagayan ko? Kailan ba ako makakabalik ng alaala? Ginoo Go, binabati kita, malapit nang gumaling. Oh, tama nga pala, bago ka mag-opera, may isang liham pa dito sa akin. Sabi mo, kapag malapit ka nang maalala muli. Sama-sama tayo, Zinyuan, para sa akin, ikaw ang aking anak. Sana makabawi ka na at magbago ang iyong buhay. Naalala ko na. Lahat ng bagay, naalala ko na lahat. Hindi talaga sumusuko si Abogado Lin, pero nakapirma na ako ng kontrata kay Ginoo Lay. Abogado Lin, huli ka na. Lin Yinyuan, bakit ka pa nandito? Nakapirma na ako ng kontrata sa Grupo Go. Huwag ka nang makialam pa. Para hindi pa tayo magkaaway hanggang sa dulo. Ginoong Lay, hindi ako nandito para magdulot ng gulo. Gusto ko lang ipaliwanag.
Ang kontrata ng Ho Group ay sinadyang binago ng abogado Zhao na nasa likod ko, nang may masamang intensyon. Siyempre, ito rin ay aking pagkukulang. Hindi ko maiiwasan ang sagot. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang abogado na ito sa likod ko, ay estudyante ni Shen Yan. Si Shen Yan ang nag-utos sa kanya na baguhin ang kontrata. Sinira nito ang kooperasyon ng Ho Group at Lei Group. Tulad ni Shen Yan na tao, kailangan maging maingat si Ginoong Lei sa pakikipagtulungan sa kanya. Ano? Kapatid ko, ito ay malinaw na abogado ng Ho Group. Kayo ang nag-arte ng lahat. Gusto nyo bang akusahan ako? Hindi ito paniniwalaan ni Ginoong Lei. Hindi ako masyadong naniniwala sa sinasabi mo. Maliban kung makapagbigay ka ng ebidensya na nagpapatunay na si abogado Zhao ay nagtatrabaho para kay abogado Shen. Ulitin mo ang sinabi mo kanina, na inamin mo sa Ho Group. Abogado Lin, sinabi ko na hindi ako mag-aartista, lalo na si Ginoo Lei, at nakapirma na kami sa kontrata ng Grupo Go. Susunod na natin, kahit gaano pa man kalat ni Lawyer Wan Shen, wala nang magagawa. Anong sinasabi mong kalokohan? Kahit gaano pa kalaki ang ibigay mong pera sa akin, hindi pa rin ako makakatulong sa'yo. Inisahan si Ginoo Lei, Lin Yinuan. Sobrang nakak-disappointment ka na sa akin. Huwag mong akalaing dahil ikaw ay isang internasyonal na pangunahing abogado, hindi ako matatakot, Ginoo Lei. Ginoo Lei. Nandito ang surveillance, kuhanan si Attorney Zhao, ng buong proseso ng pagbabago sa kontrata, alam ni Ginoo Lei agad. At saka, maaari akong maging garantiya para kay Yinyua, sa kanya. Ang kanyang pagkatao, at kakayahan ay walang anumang problema. Ginoong Lei, huwag kang makinig sa kalokohan ni Ginoong Go. Siya rin ay nahikayat ni Lin Yinyuan, na sabay-sabay na nagbintang laban sa akin. Siguradong peke ang video na ito. Ang mga video na ito ay pinilit ni Ginoong Go, at ni Abogado Lin na gawin ko. Pinilit kita. Matagal na tayong magkakilala ni Ginoong Lei. Ang aking pagkatao, si Ginoong Lei ang pinakaalam, sa kabila ng lahat. Mali ang kontrata ni Abogado Lin, kaya kasalanan niyo ni Abogado Lin, dahil pumirma na ako sa grupo ng Go. Kaya sa pagkakataong ito, maaari lamang naming ipasa ang grupo Hukou. Gu Yuan, nagawa ko na ang lahat dito. Ito ang kontratang pinirmahan namin ni Ginoo Lei. Ginoo Lei, paumanhin po. Kagabi lang po namin napagpasyahan ito. Palalayasin namin si Attorney Shen Yan, kaya ang paglagda sa kontratang ito ay isang personal na aksyon ni Shen Yan, at walang kinalaman sa aking Gu Group. Gu Yuan, hindi ko ito sinabi sa iyo ng maaga, mali ko iyon, ngunit ang pakikipagtulungan sa Lei Group ay isang win-win na sitwasyon. Paano mo naman matatanggihan ito? Mayroon ng kasosyo ang Gu Group. Kung pipirmahan ang Lei Group, hindi kakayanin ng produkto ng Go ang demand. Sa huli, pagdudusahan pa rin ang paglabag sa kontrata. Hindi pala alam ni Ginoong Go ang tungkol sa kasunduan. Kung ganun, ito nga ay personal na aksyon ni Abogado Shen. Yung mga produktong kailangan ng grupo ko, Lei, paano mo ibibigay? Ako, ang grupo ko, Lei, hindi ito laro lang na pwedeng maglaro-laro tayo. Attorney Shen, kung hindi mo maibibigay ang produkto, ibig sabihin niyan ay paglabag sa kasunduan. Dapat kang magbayad sa grupo ko, Lei. 10 milyong multa. Bakit ganito? Gu Yuan, ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ng Gu Group. Hindi mo ako pinahintulutan. Nagsagawa ka ng kontrata ng walang pahintulot. Hindi ko nahahanapin ng iyong pananagutan sa batas. Bilang na ito ay isang pabor sa iyo. Gu Yuan, may konsensya ka ba? Malaki ang naitulong ko sa iyo, pero iiwan mo pa rin ako. Tandaan mo, tayo ay nagpakasal na. Lahat ng ito ay pawang iyong panaginip lamang. Sige. Gu Yuan Lin at Yinuan, pipilitin kong pagbayarin kayo. Ang multa sa paglabag ay agad kong ibibigay sa Lei Group. Tara na. Ginoong Wow. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa ba ang Lei Group na kipagtulungan sa grupo ni Wow. Siyempre meron. Masaya ang pakikipagtulungan. Masaya ang pakikipagtulungan. Gu Yuan. Sa tingin ko, nasabi ko na sa'yo, ng malinaw. Nuan-nuan. Naalala ko na. Ano? Nuan-nuan. Naalala ko na ang lahat ng nangyari dati. Pasensya na. Sa panahon ng aking pagkalimot, maraming bagay ang nagawa kong nakasakit sa iyo. Ako ang may kasalanan sa iyo. Si Yinuan ngayon ay girlfriend ko. Hindi. Nuan-nuan. Kami ay nagmamahalan. Hindi kita kayang mawala. Magpakasal tayong muli.
May karapatan kang pumili. Ngunit naniniwala ako, panghuling pagpili, ako ang magiging desisyon. Nandito ako sa sasakyan, maghihintay sa'yo. Naiinitan. Bago ako mawalan ng alaala, walang problema sa ating relasyon. Alam kong may puwang ka pa para sa akin. Bumalik ka sa tabi ko. Kumusta? Gu Yuan. Hindi na tayo makakabalik, bakit? Dahil ba kay Shen yan, nakalaya na ako mula sa kanya, kung hindi lang nawala ang alaala ko, hindi ko sana siya makakasama, alam mo naman, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Gu Yuan. Hindi mo ako mahal. Mula noon man o pagkatapos ng pagkawala ng alaala, hindi ako ang taong mahal mo. Ako, bago pa man mawala ang alaala ko, kumuha lang kami ng lisensya. Pero hindi mo kailanman ako ipinakilala sa mga magulang mo, wala ka na sa hinaharap ko. Hindi. Nuan, pakinggan mo ako, pwede ba? Ayos lang iyon. Nakapagdaan na iyon. Mula ngayon, wala ka na sa hinaharap ko. Hindi na kita isasama. Hindi. Nuan, alam ko, may galit ka pa sa akin sa puso mo. Nuan, hindi kita susukuan. Isang araw, darating din yan. Magmaneho ka, sisiguraduhin kong babalik ka sa akin. Nuan. Hello. Gusto ng grupo ni Wo na magbukas ng branch sa ibang bansa. Magpapadala sila sa ibang bansa. Magpapadala ka ba sa abroad ng 2 taon? Syempre sasama ako sa'yo. Si Nuan ay sasama kay Wo Xingzhou sa abroad. Gu Yuan. Bakit ka nandito? Nuan. Maaari kitang bayaran ng paisa-isa. Huwag ka sanang umalis ng bansa. Talagang hindi ko kayang iwan ka, Gu Yuan. Sabi ko na. Hindi mo lang kayang tanggapin sa ngayon. Iwan mo na sa panahon ang lahat. Makakalimutan mo rin ako, hindi. Nuan. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Nuan. Kung talagang nawalan ako ng alaala, huwag mo akong bibitawan. Bigyan mo ako ng 100 araw, mamahalin kita muli. Gu Yuan. Binigyan kita ng 100 araw. Ngunit ang kapalit ay pighati. Ngayon, gusto mong bigyan kita ng isa pang pagkakataon, ngunit ayaw ko nang ibigay iyon. Umalis ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Nuan, sandali lang. Nuan. Talagang hindi ko kayang mawala ka. Pwede bang bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Pakiusap na. Mahal mo pa ba ako ulit? Hindi. Hindi pwede. Gu Yuan. Ngayon, sisimulan ko na talaga ang bagong buhay ko. Sana hindi ka na manatili sa nakaraan. Binibini Shen, hindi ka pwedeng pumasok. Aling Gu, gusto kong makita si Gu Yuan. Nang utang ako para mabayaran ang utang ko. Lahat ng mga namumutang ay hinahabol ako. Gu Yuan, tulungan mo ako. Gandang siyaw, naiutos na ni Ginoo Gu. Ikaw at si Ginoo Gu, wala nang anumang kaugnayan sa isa't isa. Hindi ka na pwedeng pumasok sa bahay ni Gu. Bakit nga ba? Ako ang punong abogado ng Gu Group. Naglingkod ako para sa Gu Group ng maraming benepisyo. Hindi maaaring sirain ni Gu Yuan ang tulay na tinawid. Ano ang ginawa mo para kay Ginoong Gu? Wala akong pakialam dyan. Ngunit sinabi sa akin ni Ginoong Gu na hindi kita maaaring papasukin dito. Miss Shen, umalis ka na. Gu Yuan, gusto mong makabalik kay Lin Yinyuan.
Pero ayaw kitang bigyan ng gusto, hindi mo ako papasaya. Kahit sino sa inyo, ayaw kong makaramdam ng kasiyahan. Ay. Sa wakas, narito na ang magkasintahan. Ang tagal naman natin maghintay. Hindi ito pwede. Kailangan mag-self-penalty ng 3 baso. Dapat parusahan. Ang alak ni Hinuan. Ako ang iinom. Waiter, magbuhos ng alak. Hindi ko akalain na ang kumpanya ni Ginoo ay magbubukas na sa ibang bansa. Talagang lumalaki pa ng lumalaki. Kung magkakaroon man ng kolaborasyon sa hinaharap, dapat muna akong isaalang-alang, di ba? Syempre naman. Ang flight namin ni Hinuan ay bukas ng umaga. Kapag umalis na kami, maaaring hindi na makabalik ng ilang taon. Ngayong gabi, gusto kong makipagkwentuhan ng maayos kay Ginoo Lei Shenfeng. Magkwentuhan tayo tungkol sa nakaraan. Halika. Hindi tayo uuwi hanggat hindi nakainom. Hindi tayo uuwi hanggat hindi nakainom. Ito ang may-ari ng restoran. Nagbibigay ng alak para sa inyo, mga boss. Nais ko sa lahat ng matagumpay na negosyo. Lin Yinuan, hindi ka lalabas ng restaurant na ito ngayong gabi. Gusto kong malaman mo ang kaparusahan kapag sinaktan mo ako. Halika. Hindi aalis hanggat hindi lasing. Go. Bakit ka dumating nang hindi iniimbitahan? Nuan-nuan. Alam ko na anuman ang sabihin ko ngayon, ay wala ng silbi. Hindi mo na ako patatawarin. Ngunit nais ko pa ring subukan. Kahit na hindi mo ako pakakasalan muli, umaasa pa rin akong mananatili ka sa bansa. Gu Yuan. Walang saysay ang patuloy mong pagdikit. Nakita mo naman, nagsasama-sama kami. Huwag mong sirain ang aming kasiyahan. Pakiusap, umalis ka na. Xingzhou. May nilagay na droga sa alak, Lin Yinyuan. Talaga namang matalino ka. Ngunit sa araw na ito, nakatakdang hindi ka makakalabas sa pintuang ito, Shen Yan. Isa ka ring abogado. Dapat alam mo ang magiging resulta ng ganito. Tapos na kami ni Guyuan. Hindi ako magiging hadlang sa inyo dalawa. Hindi mo na kailangang ilagay ang sarili mo sa panganib sa buhay mo. Bitawan mo siya. Anong problema mo? Pwede kang lumapit sa akin, Lin Yiwan. Tingnan mo, yung mga lalaking ito, lahat ay nadadala sa iyo at nalilito. Kahit si Ginoong Wu ay handang mamatay para sa iyo, talagang hinahangaan kita. Shen Yan. Sinasaktan mo ako. Maliban sa pagpapagaan ng iyong kalooban. Walang ibang benepisyo. Mayroon ka pang mga magulang, may mga kaibigan ka. Wala kang dahilan para gawin yan. Akala mo ba makukulong ako kung patayin kita? Sobrang minamaliit mo ako. Ito ay mula sa isang lehitimong ahensya. Ito ang ibinigay nilang patunay sa akin. Dahil dito, parang may proteksyon na ako. Kahit napatayin kita sa sarili kong kamay, hindi rin ako makakatanggap ng anumang parusa. Ikaw, tigilan mo na ang pagpapagod. Ginoo, si Lin Yinyuan ay isang babaeng ikalawang asawa lang. Hindi siya karapat-dapat. Ako na ang pumatay sa kanya para sa'yo. Para mo na ring naligtas ka ng di sinasadya, di ba? Sandali. Ngayon, ikaw ay may malaking utang. Basta't pakawalan mo si Hinuan. Handa akong bayaran ito para sa iyo. Bibigyan pa kita ng mataas na sweldo. Tingin mo, okay lang ba ito, paglalayag? Ikaw. Si Ginoong Bo para kay Lin Yinuan, talagang marunong mag-adjust. Kung maniwala ako sa inyo, tapos magre-report kayo agad sa pulis, wala na akong magiging kahit ano. Ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Kung hindi mo palalampasin si Hinuan, hindi ka rin makakatakas sa utang. Pagdating ng panahon, ako ay ihahatid sa ospital ng mga may sakit sa isip, ang mga nagpapautang na iyon. Natural na hindi mo ako pwedeng saktan. Shen Yan. Isang taong may sakit sa pag-iisip na nananakit ng walang malay, talagang hindi kailangang parusahan ng batas. Pero, ikaw ay nananakit habang may malay ka. Paano mo nalaman na ako ay ganoon? Sadyang sinasaktan ng tao. O, gusto mong tulungan kanilang magpatotoo? Hindi. Lahat ng mga waiter sa restaurant ay pwedeng magpatunay. Huwag kang magpalala ng sitwasyon. Ngayon, iyan ang iyong takdang kamatayan. Shen Yan, anong ginagawa mo?
Bakit? Gu Yuan. Palaging sinasabi na mahal mo ako, ngunit sa huli, pinabayaan mo akong magdala ng malaking utang para sa babaeng ito, ang mahal ko. Palagi siyang mainit. Ikaw ang nanamantala nung nalimutan ko ang sarili, habang ako ay mahina. Pinayagan mo akong magawa ang maraming mga masasakit sa mainit, na nawala si warm sa akin. Ako ang nanamantala. Ikaw ang unang nagpakita sa akin na maging pangunahing abogado sa Go Corporation. Ikaw ang nangakong dadalhin mo ako sa aking pamilya at mga kaibigan. Ikaw ang unang nagpasimula ng gulo sa akin. Sa huli, naging kasalanan ko pa pala. Gu Yuan. Mahal na mahal kita. Handa akong ibigay ang lahat para sa'yo. Sa huli, ganito pala, nalimutan mo lang ang lahat bago ka mahalin. Hindi ka ba nakakaramdam ng guilt? Oo. Ako para sa'yo. Para kay Worm. May guilt din ako, pero ikaw. Kasama mo ako. Wala bang layunin? Si Nuan, iba siya, mula simula hanggang sa huli. Ang pagmamahal niya sa akin ay walang kapantay, ikaw at siya. Hindi kailanman maihahambing. Walang katulad. Sandali lang kayo, darating na ang ambulansya. Mga babaeng nasaktan din sa pag-ibig. Ngunit sobra ang ginawa ni Shenyan. Sana matuto siya mula sa karanasang ito. Lumabas ka na agad. Gu Yuan. Gising ka na. 2 araw ka ng tulog. Gutom ka ba? Bibili ako ng lugaw para sa'yo. Nuan, hindi ba ako nananaginip? Sa wakas, nakabalik ka na sa tabi ko. Hindi ka na aalis kasama si Wo Xingzhou. Gu Yuan. Nasaktan mo ako. Siguradong hindi ako pwedeng iwan ka lang. Binago ko ang schedule ko. Hintayin mong gumaling ka. Saka ako aalis. Kaya, nagpasya ka pa rin bang umalis? Pero lagi ka lang nakatira sa loob ng bansa. Natatakot ako na hindi ka makasanayan kapag pumunta ka sa ibang bansa. Kumusta naman si Wo Xingzhou? Hindi rin masyadong kilala. Baka naman naglalaro lang siya sa'yo. Maganda naman siya sa akin. Noon, nakalipad na rin ako sa iba't ibang bahagi ng mundo para sumali sa mga negosasyon. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Tadhana ba talaga na mawawala ka sa akin? Marahil sa simula pa lang. Hindi talaga tayo bagay. Gu Yuan. Nakasakit ka na ng 2 babae na labis kang minahal noon. Sana bago ako umalis ng bansa, ang natanggap ay mga pagbati, hindi pagpigil. Pasensya na. Hindi ko talaga masabi ang pagbati ko para sa iyo at sa iba. Medyo nakakahiya ba? Palagi siyang nakatira sa bahay ni Gu Yuan dati, ngunit walang pakiramdam ng tahanan. Simula nung lumipat ako sa apartment na ito, naramdaman ko ang init ng tahanan. Medyo nakakaiyak nga. Mabilis na, tinitiyak ko sa'yo. Hindi lalampas ng 3 taon, babalik kami, walang anuman. Mula sa araw na ito, kung saan ka naruroon, kailangang may tahanan. Tara na. Na-late pa rin tayo ng kaunti. Guro. Pakiusap, sundan ang sasakyan sa unahan. Ang eroplano papuntang Amerika ay malapit nang umalis. Para sa mga pasaherong hindi pa nakakapag-check-in at sumasakay. Pakiusap, magmadali na sa pagsakay. Nuan, pakiusap, kailangan mong maghintay para sa akin. Huwag kang umalis. Talagang hindi ko kayang tiisin ang iyong pagkawala. Ang sakit ng pag-alis mo. Gu Yuan, Palem. Sana makalabas ka na sa panahong ito ng pagmamahal. Simulan mo ang bagong buhay. Nuan. Huwag umalis. Ang flight papuntang Amerika ay nakalipad na. Hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon na tuluyan ko nang nawala si Nuan.
Matagumpay na naipalista ang overseas company ng Ho Group. Hindi ako nagpaplanong bumalik sa bansa dahil ang sangay ng Ho Group ay naitatag na sa Europa. Ako at si Xingjo ay magtutungo sa Europa at doon namin gagawin ang kasal namin. Ginoo Gu, talaga bang handa ka nang pumunta sa Europa para sundan si Ginang? Lin, pero hindi ko kailanman iiwan si Nuan-Nuan. Hindi kailanman. Ginoo Gu, nakahanda na ang bagahe mo. Nuan-Nuan, hindi na mahalaga kung may nararamdaman ka pa rin sa akin. Kung sino man ang mapapangasawa mo sa huli, hindi ako susuko. Naniniwala ako, darating ang araw. Mamahalin mo ulit ako.